Ano po ang ibig sabihin ng mababaw na pagsisisi? Pag-usapan po natin 'yan sa devotion natin na ito. Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions Bible Characters Edition. Binabati ko po muna ng happy birthday si Sandria Mendoza. Isang pagbati po mula kay Sister Ellen. Now, ngayon po, pagpapatuloy po natin ang ating pag-aaral patungkol po sa Book of Jeremiah. So, sino po ba si Jeremiah? Si Jeremiah po ay propeta ng Diyos na inassign niya sa Judah at ang meaning po ng kanyang pangalan ay Yahweh appoints or Yahweh exalts. At nagpropesiya po siya sa panahon ni Josiah hanggang kay ah, hanggang katapos-tapusan, no? Hanggang kay Zedekiah. Katapos-tapusan ng mga hari ng Judah. So, tingnan po natin, ito po si Prophet Jeremiah at nagpropesiya po siya nung kabataan pa ni Jeremiah, tinawag po siya ng Diyos. So, panahon po yun ni Josiah. Hanggang after ni Josiah, Jehoahaz, Jehoiakim, Jehoiachin, and Zedekiah. Now, si Jeremiah po, nung nagpa-prophesy po siya sa panahon ni Josiah, nagkaroon po ng reformation. Ano po yung reformation? Si Josiah po kasi, natuklasan niya, discover nila yung salita ng Diyos, at nung binasa sa kanya yung salita ng Diyos, si Josiah pinunit niya yung damit niya, nagsisi siya, sabi niya, ang layo-layo nung standard ng Diyos sa kalagayan namin ngayon. Talagang matindi yung kasalanan namin, sabi ni Josiah, kung ikukumpara doon sa kasunduan nila ng Diyos. So, si Josiah po, nagpasimula po siya ng reformation ng pagbabago sa bayan ng Israel. Unfortunately, yung pagbabago po na yon ay hindi po nagtuloy-tuloy. Kasi nga po yung mga pumalit sa kanyang mga anak niya, hindi naman po mabubuting mga hari. So, sabi po rito sa Jeremiah chapter 4, ito po yung message ni Jeremiah doon sa bayan ng Israel. If you return, O Israel, declares the Lord, to me you should return. Kung babalik kayo, bumalik na kayo ngayon at sa akin kayo bumalik. Pero anong gagawin nyo? Siyempre, yung mga Diyos-Diyosan nyo, kailangan nyo nilang iwaksi. If you remove your detestable things from my presence and do not waver, and if you swear as the Lord lives in truth, in justice, and righteousness, then nations shall bless themselves in Him, and in Him shall they glory. So, dito po sa mga devotions po natin, no, sinimulan po natin sa calling ni Jeremiah at ngayon naman po yung message. Ano po yung message ni Jeremiah? Mayroon pong parating na judgment. Sila po ay sasakupin ng mga Babylonians dahil sa kasalanan ng bayan ng Judah. So ito po yung mga katuruan natin ngayong araw. Number 1 po, God desires genuine repentance, not outward religion. Ang gusto po ng Diyos, tunay na pagsisisi, hindi mababaw na pagsisisi. So again po, sa panahon po ni Josiah, nagkaroon ng reformation. Kaso nga lang, yung mga tao, imbis na tunay at malalim na pagsisisi ang gawin, mababaw lang po. Kaya po sabi rito sa Jeremiah chapter 4, tuloy po natin yung pagbasa. For thus says the Lord to the men of Judah and Jerusalem, break up your fallow ground and sow not among thorns. Sa Tagalog po, baguhin ninyo ang inyong mga sarili na para bang nagbubungkal kayo ng inyong lupa na hindi pa nabubungkal. So ano bang nangyayari dito? So, ang background po nito mga kapatid, isipin niyo po yung lupa, no, na hindi pa nabubungkal or matagal nang hindi binubungkal. So, nagiging compact po yan, tapos napapatag, tapos hindi na suited para taniman. And eventually, nagkakaroon po ng mga dawag or mga tinikan. So, hindi ka magtatanim sa ganong klaseng lupa kasi compact yan eh. Tapos marami ng mga tinik yan eh. So kapag nagtanim ka diyan, walang tutubo diyan. Wala kang maitatanim diyan, tutubo tapos mag-aani ka. So sayang lang kung magtatanim ka sa ganung klaseng lupa. So sabi ng Diyos, kailangan yan bungkalin. Yun talagang baligtarin yung lupa, yun po yung pagbubungkal, baligtarin para yung
mga tinikan, umilalim. Tas yung malambot na lupa, yun yung puwedeng taniman. So sabi ng Diyos, 'pag magsisisi kayo, 'pag babalik kayo sa Diyos, 'pag gusto niyo na magkaroon ng relationship sa tunay na Diyos ulit, kagaya ng sinaunang panahon, seryosohin niyo, laliman niyo, bungkalin niyo yung inyong mga puso. Baguhin ninyo ang inyong mga sarili na parang nagbubungkal kayo ng inyong lupa na hindi pa nabubungkal. At huwag niyong ihasik ang mabubuti niyong binhi sa mga damong matinik. Ibig sabihin, sayang lang 'pag tinaniman mo yung isang puso na hindi naman totoo yung pagsisisi. Walang bunga diyan. Verse 4, linisin ninyo ang inyong mga puso sa presensya ng Panginoon. So, kaya po sa teaching natin ngayon, God desires genuine repentance, not outward religion. Kasi yung mga tao during that time, nakita nila, no, nagkaroon na ng restoration of proper worship. Akala nila yun na yun. Akala nila yung pagkanta-kanta lang kay Yahweh. Akala nila yung pagsasakripisyo lang kay Yahweh, yun lang ang mahalaga. Pero sabi ng Diyos, kahit magsakripisyo ka, kahit ano pang ritual lang gawin mo, hangga't hindi nabubungkal ang iyong puso, hindi nagkakaroon ng brokenness ang iyong puso, ay hindi yan karapat-dapat sa Diyos. Pangalawa po, God delights in a broken spirit and a contrite heart. Now, yung broken spirit and a contrite heart, kung familiar po kayo, galing po yan kay Haring David sa Psalm 51. Ito po yung si David, nagkasala siya, nangalunya po siya, at yung asawa na may asawa, kinuha niya, nauwi pa sa murder ni Uriah. So mabigat talaga yung kasalanan ni David. Pero nung nanunumbalik siya sa Diyos, sabi niya, the sacrifices of the Lord, yung pag-aalay sa Diyos, hindi yan yung mag-aalay ka ng tupa ng mga kung ano ng mga ritual. Sabi niya, the sacrifices of the Lord is a broken spirit and a contrite heart. Yung pusong binungkal, yung pusong broken, yun yung ilalatag mo sa Panginoon. Sasabihin mo, Panginoon, tunay akong nagsisisi. Broken spirit and a contrite heart He will not despise. Meaning to say, ang tunay na pagsisisi, talagang tago sa puso yan. Broken spirit, contrite heart, crushed. Pag sinabing crushed, turog na puso, inaalay mo sa Panginoon, Lord, forgive me, I have offended you. At sabi ni Haring David, that kind of sacrifice, God will not despise. Hindi isasantabi ng Panginoon yung ganong klaseng sakripisyo o pag-aalay sa Panginoon. And point number 3 po, ignoring God's warnings always leads to judgment. Pag ine-ignore po natin yung mga warning ng Diyos, lagi po itong nauuwi sa judgment. Kaya pag binasa niyo po itong chapter 4, ito po yung mensahe ni Jeremiah sa bayan ng Judah. Puro ano po ito, warning. So verse 5 sabi dito, declare in Judah and proclaim in Jerusalem, blow the trumpet through the land, cry aloud and say, assemble and let us go into the fortified cities. Raise a standard toward Zion, flee for safety, stay not, for I bring disaster from the north and great destruction. So sa northern part of Israel po, doon manggagaling, no? Yun nga po yung mga Babylonians. Aatakihin po sila, papaligiran sila. So yung chapter 4 po, description ng judgment ng Diyos. Paulit-ulit po yan. So sabi sa verse 9, in that day declares the Lord, courage shall fail, both king and officials, maduduwag pati yung mga pinuno ng bayan. Verse 13, behold, he comes up like clouds, his chariots like whirlwind. Verse 17, papaligiran kayo ng inyong mga kaaway. And verse 18, sabi rito, your ways and your deeds have brought this upon you. This is your doom, and it is bitter. It has reached your very heart. Sa Tagalog po, ang pag-uugali at masasama niyong gawa ang nagdala ng parusang ito sa inyo. Ito ang kaparusahan ninyo. Masakit ito at tatagos ito sa inyong puso. Yan ang pinakita ko sa inyo nung nakaraan, yung siege of Jerusalem. Pinaligiran sila ng mga Babylonia, sinalakay sila for 18 months, ginugutom sila dun sa loob. At yan po yung judgment ng Diyos para sa kanila na sumasamba sa mga Diyos-Diyosan
dahil tinalikuran nila ang Panginoon. Sa mga kapatid, ignoring God's warning always leads to judgment. Napakadaming propeta ang sinugo ng Diyos sa Northern Kingdom at sa Southern Kingdom para manumbalik sila sa Diyos, pero pinersecute nila yung mga propeta at hindi sila nakinig sa mga warning ng mga propeta. Kaya po yung bayan ng Northern Kingdom, yung Israel and yung Judah, pareho po silang winasak. Yung Northern po, winasak ng Assyria, yung Southern po, winasak ng Babylon. Kaya po, ito po yung mensahe ni Jeremiah na makikita po natin isang kadahilanan kung ba't po siya pinersecute ng sarili niyang kababayan. Bilang application po, number 1 po, do not delay repentance. Otherwise, it may be too late. Huwag po natin kailanman i-delay yung repentance. Ibig sabihin, pag nangusap po ang Santong Espiritu sa atin ngayon, kasi meron tayong nasabi sa kapwa natin na nakasakit sa iba or meron tayong naisip na masama laban sa kapwa natin at narinig po natin ang tinig ng Santong Espiritu nangungusap sa ating puso, do not delay repentance. You have to repent now. Repent quickly. Yan po ang katuruan ng banal na kasulatan na dapat isinasa buhay natin, mga kapatid. Pangalawa po, offer God a broken spirit. So when you repent, hindi po shallow repentance. Kapag tayo po yung nagsisisi, when we repent, ang ino-offer natin sa Panginoon, hindi mga rituals, hindi yung mga palakpak, kanta, luhod, no? Although kasama naman talaga yon, pero external lamang po iyon. Ang mahalaga sa Diyos yung internal, yung puso natin. So offer God a broken spirit and a contrite heart, not merely religious rituals. Pag may nagawa tayong pagkakamali, na naramdaman talaga natin, na-offend natin si Lord, no? Ang ino-offer natin, Lord, eto po yung puso ko broken because I have offended you, because I sinned against you. So we offer to God a broken spirit and a contrite heart, yung crushed, yung durog na puso. Sinasabi natin, Lord, nadurog yung puso ko kasi nakagawa ko ng pagkakamali laban sa inyo. Yung durog na puso kasi, yung broken heart kasi, yun po yung inaararo talaga na binubungkal talaga na puso. At yun po yung malalim at tunay na pagsisisi. Pangatlo po, never presume upon God's mercy as an excuse to continue sinning. Hindi po natin sinasabi na, Panginoon, maawain ka naman, mapagpatawad ka naman, mapagmahal ka naman. So, last na to, huling kasalanan ko na to, or huling beses ko na lang gagawin to. We don't presume upon the mercy of God. Ibig sabihin po, hindi natin ginagawang excuse na mapagpatawad ng Diyos para patuloy pa tayong magkasala. Sabi nga ni Apostol Pablo sa Romans chapter 6, what shall we say then? Are we to continue in sin? Magpapatuloy ba tayo sa kasalanan that grace may abound? Upang lalong sumagana ang biyaya ng Diyos? Upang madaming beses pa tayong patawarin ng Diyos? Sabi ni Apostol Pablo, hindi lisensya ang grasya ng Diyos para tayo'y patuloy na magkasala. Ang pagpapatawad ng Diyos sa atin, yan po yung nag-i-inspire sa atin na wag nang mamuhay pa sa kasalanan. Hindi po para mas magkaroon tayo ng lisensya na patuloy pa sa pagkakasala. So never presume upon God's mercy as an excuse to continue sinning. At sa ating discussion po, why does God accept a broken spirit and a contrite heart as the sacrifice that pleases Him? Bakit yun ang gusto ng Diyos? Yung pusong binungkal, broken heart, no? A broken spirit and a contrite heart. Para po sa ating dive deeper, pag-usapan po natin what kind of Messiah is Jesus. Kahapon po pinag-usapan natin how is Jesus the greater Jeremiah. Ngayon naman po anong sinasabi ni Jeremiah patungkol kay Jesus bilang Messiah. Tayo po yung manalangin. Heavenly Father, thank you for your patience and mercy toward me. Forgive me for delaying repentance and for the times I've taken your grace for granted. Give me a broken spirit and a contrite heart that sincerely seeks
to obey you rather than merely perform religious duties. Keep me from presuming upon your mercy or using it as an excuse to continue in sin. Help me to respond immediately to your word, to walk in humble obedience each day, and to live a life that honors Christ in every thought, word, and deed. In Jesus' name, Amen and Amen. Maraming salamat po kay Brother Josepino na partner po natin sa devotion natin na ito. At kung meron po kayo natutunan, ipalam nyo lang po sa comment section right below this video. And please don't forget to share this devotion to your family and friends. Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. See you po tomorrow 5 a.m. sa susunod nating devotion. See you po.